So, welcome po sa The Word of God Daily Gospel at Facebook Live. At ngayon po ay October 16, 2020. At kaninang umaga po, nag-Facebook Live ako ng Friday Gospel. At tulad nga po ng nasabi ko na mamayang 1 o'clock, mag-Facebook Live ako tungkol naman sa Bible study ng New Testament, yung tungkol po kay Mateo. Kaya lang, nagkaroon ng emergency, yung ipag ko tumawag, nagpatakbo sa ospital. So ngayon nasa loob sila ng emergency room. So ako naiwan ako dito sa kotse, naghihintay. So sabi ko sayang ang oras, tsaka hindi ko sure kung ano oras kami uwi. So samantalahin ko na lang yung pagkakataon na nag-isa ako dito sa kotse at pagnilayan natin yung sinasabi kong Bible study about Mateo chapter 1. Kasi once a month po nagba-Bible study po ako ng Old at saka New Testament. So, masasabi po natin na yung Old Testament last month po, pinagnilayan po natin yung tungkol sa new creation o yung paglikha. Ngayon naman po, New Testament o bagong tipan. Yun po yung tungkol sa kay Mateo, yung po talaan ng angkan na pinagmula ng Panginoong Heso Kristo at ang pagkapanganak kay Jesus. So sabi ko nga sayang ang oras, so samantalahin ko na kahit nandito ako mag-isa sa sasakyan, magpapagnilayan natin ang mabuting balita. Saka hindi ako sure kung anong oras po kami uwi, no? Kasi po may emergency. Nasa hospital po ako ngayon. Anyway, so pakinggan po natin ang nilalaman ng Mateo chapter 1. So, wait ha. Okay, nirecord ko kasi. Ito na. Ang magandang balita, ayon kay Mateo, unang kabanata. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina Abraham, Isaac, Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Juda na ama ni Fares at Zara kay Tamar. Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz na anak ni Salmon kay Rahab. Obed na anak ni Boaz kay Ruth at Jesse na ama ni Haring David. Mula naman kay Haring David hanggang sa naging bihag ang mga taga-Huda sa Babilonia, ang mga ninuno ni Jesus ay sina David, Solomon na anak ni Haring David sa asawa ni Urias, Rehoboam, Abias, Asa, Jehoshaphat, Joram, Ozias, Jotam, Akaz, Ezekias, Manases, Amon, Hosias, Hekonias at ang mga kapatid nito. At pagkatapos na sila'y maging bihag sa Babilonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina Hekonias, Salatiel, Zerubabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, at si Jose, na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus, ang tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, may 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babilonia, at 14 din mula sa pagkabihag sa Babilonia hanggang kay Kristo. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya,
Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan do'y kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Amen. So, napakinggan po natin yung chapter 1 ng Mateo. So, alam niyo po kung bakit ako nag Bible study online, para at least kahit papaano magkaroon tayo ng idea kung ano yung nilalaman ng Bible, at saka may connection kasi yon sa pagninilay natin sa ating buhay. So, masasabi natin, napakinggan natin na binanggit yung mga angkan na pinagmulan ng Panginoong Hesukristo, no? So, mula kay David hanggang kay, di po ba, pasalin-salin, 14 na saling lahi, 3 beses yun, hanggang sa mapunta na kay Maria at kay Jose, na ang naging anak nga nila ay si ang Panginoong Hesukristo. So, ito muna tayo doon sa talaan, no? Kumbaga, maraming binanggit na pangalan, no? Pero bigyan na lang na natin ng pagninilay sa buhay natin ngayon, sa panahon ngayon ng pandemya. Alam po nyo, tayong mga tao, may kanya-kanya tayong family, no? Pwedeng tawagin kang Cruz family, Santos family, ako Dorde family, no? So, sa bawat pamilya, may kanya-kanyang pinagmulan. O yung sinasabi nating family tree. Ikaw, Sister Maria, may family tree ka. Meron kang pinagmulan, no? Hindi ka naman basta nag-exist sa mundo na ganyan ka na. Meron kang nanay, yung nanay mo may nanay, yung nanay ng nanay ng nanay. So, sa madaling salita, may mga ninunong tayo. So, kung ititrace mo yung family tree mo, medyo maano na yan, marami na yan. Pero dito sa talaan ng mga angkan ng Panginoong Hesus, makikita natin na ang pinagmulan ng Panginoong Hesus ay talagang mga tao na nananalig sa Panginoong Diyos. Amen? Sila Abraham, di ba? Sila David. Talaga na although, mga tao sila, mga propeta, mga hari, makakakita natin sila ng mga kahinaan. Hindi naman sila perfecto, no? Kahit na sila'y sinugo ng Panginoon. So, hanggang sa dumating na sa time ng Panginoong Hesukristo na masasabi natin na siya na yung pinaka the best na saling lahi, na ipinakita niya talaga ang pag-ibig niya sa sanlibutan. Ang kanyang inalay ang kanyang buhay upang sa ganun tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So, paano natin ma-apply yon sa ating pandemic na panahon ngayon, no? Mga kapatid, sa pagbabasa ng Bible, hindi lang naman nagkikwento ang bagong tipan. Amen, di ba? Minsan pagka magkikwento tayo, pag magbabasa tayo ng Bible, halimbawa sa Old Testament, tungkol sa buhay halimbawa ni Noah, ni Abraham, ni Eva at Adan, mayroong may application yun sa buhay natin. So ngayon, itong application yung binasa natin na talaan ng mga angkan ni Hesukristo, merong gustong mensahe ang Panginoon na ipabot sa atin. At ano yun? Tayo po sa kasalukuyan, ikaw ba'y nanay, tatay, anak, o most especially, no, kung ikaw ay nanay, o kaya tatay, magulang. Ito na yung pinaka the best time na para simulan mo yung sinasabi nating talaan ng pagmumula ng mga susunod mang saling lahi.
So, ano pong punto ng Panginoon dito? Palagay natin yung ating nanay, yung ating tatay, sila yung mga tipo ng mananampalataya na hindi sila talaga seryoso, no? Sa Panginoon. Tapos, halimbawa, yung nanay mo, yung tatay mo, syempre, meron pa yung nanay tatay, no? Yung tinatawag mong lolo at lola, ganun din sila. Hindi sila, halimbawa, pala simba. O kaya sila naman yung tipo ng reliyosong tao. Yung lolo ng tatay ng ano mo, yung mga nauna pa doon, may kanya-kanyang level ng faith yun. So, parang sinasabi ng nabasa natin sa Bible na kung ano yung kinalakihan natin sa pamilya, halimbawa na lumaki ka sa pamilyang madasalin, lumaki ka sa pamilyang talagang naglilingkod sa Panginoon, malamang at malamang na mamana yan ng mga anak. Amen? Pero kung lumaki ka sa pamilya na hindi nagsisimba, nakita mo yung tatay mo lasinggero, nanay mo hindi responsable, di ba minsan namamana din ng anak yon. Amen? So, sa panahon natin ngayon, dinidiretso na tayo ng Panginoon. Itong mismong araw na ito. Sabi ko nga, kung ikaw ay nanay, tatay, kamusta na ba yung inihahanda sa'yo ng Diyos para maging simula ng family tree na kung saan ang Diyos na ang pinakaugat ng inyong pamilya. Kalimutan na natin, halimbawa si nanay o si tatay natin noon hindi sila seryoso sa Panginoon, no? Hindi sila yung tipong nagdadala sa atin sa Panginoon na pinalaki tayo sa aral sa Panginoon. Kasi personal sharing ako, lumaki ako sa pamilya na hindi nagsisimba. Lumaki ako sa pamilya na hindi talaga malapit sa Panginoon, no? Para sa mga magulang ko, ang Diyos ay simple lang. Siya yung lumikha ng lahat. Yung bang mababaw na pagkakilala. So, ano pang ine-expect mo sa isang katulad ko na mula pa lang bata, ganun na yung kinalakihan ko. Hindi naman ako magtataka sapagkat yung tatay ko, ganun din ang palaki sa kanya ng lolo ko. Amen? So, namamana siya. Kaya nga, di ba, anong sabi ng Biblia? Palakihin ng anak sa aral ng Diyos. Hindi ako pinalaki sa aral ng Diyos. So, mula sa pagkabata hanggang sa nagdalaga ako, lumaki ako na kung ano lang nakikita ko sa mundo. Kung ano lang, yun lang. Hindi ako talaga nagsisimba. Hindi ako nagdadasal. Basta, ang alam ko, buhay lang ako. Buhay ako ng pamilya ko, ng magulang ko. Ganun lang. So, yun yung family tree ko. Kayo meron din kayong family tree. Pero ang gusto ng Panginoon, sa panahon na ito natin, no, lalo na ngayon na pandemic na, ito na yung pinaka-best time para gamitin tayo ng Diyos para pagsimula ng another family tree na ang pundasyon natin ang Panginoon na. Kung hindi man tayo nanggaling sa family tree o mga ninuno na talagang naglilingkod sa Diyos, malapit sa Diyos, bakit di natin simulan sa panahon natin ngayon na tayo yung manguna bilang mga magulang na yung mga anak natin, palakihin natin sila sa aral ng Panginoon. Alam po nyo, walang kabuluhan sa paningin ng Panginoon na maibigay mo yung the best sa anak mo. Mabigyan mo siya ng good education, mapakain mo siya ng masasarap, mabigay mo sa lahat sa kanya. Kung ang bata naman ay kapos at mangmang sa pagmamahal sa Panginoon. Sapagkat sinabi sa Bible na palakihin ang anak sa aral ng Diyos. Tama naman po yun. Marami pong kabataan ngayon na hindi napapalaki ng mga magulang sa aral ng Diyos. Saan lumalaki? Kung anong napapanood sa social media, sa internet, sa YouTube, doon lumalaki. Ang mga magulang ngayon, karamihan, hindi na sila nangangaral. Napapangaralan na lang nila ang kanilang mga anak kapag may kasalanan. Kung minsan, napapangaralan pa nila sa harap ng pagkain, pag kumakain, which is hindi dapat. Dapat ka, pag nasa harap kayo ng pagkain, dapat ang pinag-uusapan nyo masasaya. Hindi yung sa harap ng pagkain, saka mo sesermonan, mumurahin yung anak mo. Amen? Ito pong talaan ng Panginoong Jesus, nagpapakita po sa atin to ng mensahe na dapat nating gayahin, tularan, kung saan nagmula ang Panginoong Hesukristo. Sa panahon natin ngayon, tapos na yan
yung mga lolo't lola natin, nanay tayo, tapos na yun, simulan natin. May anak tayo ngayon, palakihin natin sa aral ng Diyos. Bakit? Kapag napalaki mo ang bata sa aral ng Diyos, pag nagkaanak yan, ganun din ang gagawin niya sa kanyang anak. Pag yung anak niya nagkaanak, ganun din. So, anong mangyayari? Sa'yo, sa akin, nagsimula ang panibagong family tree na kung saan ang pundasyon ay ang Panginoong Hesus. Sana po nakuha niyo ibig ko sabihin na sa buhay pong ito, hindi mahalaga ang mga material na bagay. Even you can give the best education, matalino yung anak mo, cum laude, etc. Kung barumbado naman, kung sinasagot-sagot ka, kung walang utang na loob, na kung kailan lumaki, na pag-aral mo, wala na, hindi ka na pinapansin. Kaya napakahalaga na palakihin ang bata sa aral ng Panginoon. So, paano natin mapapalaki ang ating mga anak sa aral ng Panginoon kung tayo mismo kapos sa kaalaman? Siyempre, di ba, ang hirap magturo sa isang bata na ikaw mismo walang alam. Kaya kailangan tayo mga magulang, busog din tayo sa salita ng Panginoon. Kaya nga po nagfi-Facebook live ako everyday tuwing alas 7 ng umaga para ma-remind tayo ng mga dapat nating ipangaral sa ating mga anak. Sa mundong ito, masyado ng advance. Isang pindot lang, nandyan na. Hindi kamukha nung panahon natin, no? Mga kaedad ko. Kakapal ng mga encyclopedia bago mo malaman ng isang bagay, daming encyclopedia. Punta kang library. Ngayon, isang pindot lang, mag-google ka lang, alam na ni Google, sasagutin ka na. Amen. At yan ang nagiging disadvantage sa panahon na ito. Naging fast technology nga, naging instant din naman ang paggawa ng kasalanan ng mga kabataan, ng mga anak natin. Hindi natin nalalaman na baka pag nag-iisa sila sa kwarto, iba na pala ang pinapanood sa YouTube. Na kapag nag-iisa pala sa kwarto, iba na yung kausap. Amen. Kaya kailangan natin palakihin sila sa aral ng Diyos para kahit hindi natin sila kaharap, alam ng bata, alam ng anak natin na ang Diyos ay nakikita siya sa bawat ginagawa niya. Tularan natin ang talaan, ang pinagmulan ng Panginoong Hesus. Mga hari, propeta, hanggang kay Jose at Maria. At nakita naman natin kung ganong lumaking napakabait at makadiyos ang Panginoong Hesus. Ayaw ba nating gawin yun sa ating anak? Yung bang tipong hindi ka na magsasalita, alam na ng anak mo. Sasabihin sa'yo, opo, susundin ko po kayo. At bakit ka sinusunod ng anak mo? Kasi may takot siya sa Diyos. Sinusunod ka ng anak mo dahil mahal ka ng anak mo, hindi dahil sa natatakot siya. Na sinusunod ka ng anak mo kasi alam niya na ang kapag ang bata ay naging masunuri sa kanyang mga magulang, may pangako ang Diyos. At ano yun? Bibigyan ng mahabang buhay. Kaya sana mapagnilayan natin yung talaan na pagnagmula ng Panginoong Hesukristo. Sana sa panahon na ito, sa araw na ito, umpisahan mo na napalakihin ang anak mo. Lalo na yung mga apo, no? Mga lolo at lola, naku po, huwag niyo po spoiled. Alam niyo, mga bata ngayon matalino, tinitest nila ang matatanda. Ano ibig sabihin nun? Sinusubukan tayo matatanda. Kapag alam nila, kapag may inutos ka at hindi nila sinunod, nakalusot sila, nasubok na tayo. Kailangan kapag tayo ay nagdisiplina ng ating anak, maging firm tayo. Pag sinabi mong bawal yan, bawal yan. Hindi yung pagkabawal tapos nagagawa, uulitin po nila yan. Tayong mga magulang, ipakita natin, ipadama natin sa ating mga anak, ang disiplinang may pagmamahal. Hindi na po uso ngayon ng mga palo-palong pisikal. Huwag natin sasaktan ang ating mga anak. Regalo sa atin ng Diyos yan eh. Nung wala kang anak, katakot-takot ang panalangin mo. Nung nandyan, sinasaktan mo. Ganun. Amen? Ang anak ay pinapalaki sa aral ng Panginoon at pagmamahal. Kausapin mo ng maayos. Kung may nagawa na masama, kausapin mo. Sa magkakapatid, merong isang hindi nalilihis ng landas, yun ang mas bigyan mo ng atensyon. Amen? Sa buhay po natin ngayon, simulan natin ang family tree na ang Diyos
ang ating ugat. Kasi di ba family tree, parang puno yan na nagsasanga-sanga, no? Alam niyo po, bakit laganap ang kasamaan sa mundo? Simple, nagsimula sa mag-asawa. Kapag sa mag-asawa, sira na ang relasyon nila, paano pa magkakaroon ng buong pamilya? Kaya dapat sa pag-aasawa, ang pundasyon nila, ang sentro ng kanilang pag-ibig ay ang Diyos. Amen. Kasi ako, naranasan ko ang buhay may asawa. Nung wala ako sa Panginoon, ano pa bang ina-expect mo pag nag-away kayo ng mag-asawa? Pataasan ng pride, di ba? Pero nung nakilala ko ang Panginoon, natuto ko sa aral ng Panginoon, nalaman ko na hindi pala dapat ganun. Ang mag-asawa, pag nagkasal na, hindi dapat naghihiwalay. Bakit? Sapagkat tayo may sinumpaang commitment sa harap ng Diyos. Na kapag nag-aaway kayo, hindi na kayo magkasundo. Sino na ba talaga ang tama? Maging referee nyo ang salita ng Panginoon. Ang pag-aasawa, hindi nag-iiwanan sa oras ng pagsubok. Pero ang nangyayari sa panahon na ito, kapag may pagsubok, babay na. Di ba? Kapag nagtaksil yung asawa, babay na. Hindi po dapat ganun. Kapag nakita mong nanghihina ang iyong asawa at ang iyong apoy ng pananampalataya ay naglalagablab, bigyan mo siya ng apoy na yan. Kasi mahalaga ang mag-asawa sa mata ng Panginoon. Tayo yung pinagbiling ng magparami. Kapag buo ang pag-ibig ng mag-asawa dahil sa Diyos, buo ang mga anak. Amen. Kaya maraming krimen na nangyayari sa labas ng tahanan dahil nagsimula yan sa mismong tahanan. Kung bakit may mga batang rebelde, nagda-drugs, nagre-rape, nagpe-premarital sex, kasi nagsimula yan sa loob ng tahanan. Hindi naalagaan, hindi napalaki sa aral ng Diyos. Kaya sana, ma-realize din natin na ito ang pinakadakilang pamana na maibibigay ko sa aking anak. Ang palakihin sila sa aral ng Diyos. At doon naman po sa pangalawa, ang sabi doon yung tungkol sa pagkapanganak ni Maria kay Jesucristo. Kung napakinggan natin, ang pagninilay ko naman po doon is si Maria. Yan, si Maria. Si Maria, alam naman natin, ay bukod tanging pinagpala sa babaeng lahat. Alam po niyo, ang pagkanak ng Panginoong Hesus ay napakahalaga. Kasi kung hindi siya ipinanganak, walang Jesucristo na magbubuwis ng buhay. Kaya mahalaga ang kanyang kapanganakan. At dito sa karakter na to, nandyan si Maria, si Jose, yung anghel na nagbalita kay Maria, kay Jose. Kasi nga, di ba, nung time na yon, ikakasal pa lang si Maria at si Jose, biglang nagbuntis sa pamamagitan ng Espiritu Santo si Maria. So, sa panahon na yon, nakakahiya. Kaya binalak ni Jose na hiwalayan si Maria. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na nakakahiya yan. Na kahit mabuntis ka na walang ama, di ba? Pero sa panahon ng Panginoong Hesus, nakakahiya yan. Pero di ba sa panaginip nagpakita ang anghel at sinabi kay Jose na wag mo siyang hiwalayan kasi naglilihi siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At gayon ang ginawa ni Jose. Hindi niya hiniwalayan si Maria, dinamayan niya hanggang sa hindi niya ginalaw hanggang sa nakapanganak. So, paano po natin bibigyan ng pagninilay doon? Actually, maraming pagninilay doon. Pero ako, ang nakita ko, si Maria. Bakit? Sapagkat si Maria ang unang apostol ng Panginoong Hesus. Si Maria ang nagpakita ng unang kababaang loob. Kapatid, ikaw, dalaga, mabubuntis ng walang ama. Pwede bang sa panahon na ito, mabuntis ba? Dalaga ako, sabihin ko, nabuntis ako. Paano ka nabuntis? Ewan ko, paano ba? Hindi ba? Kapag nabuntis ka na walang ama, masamang tingin sa'yo ng kapwa mo. Amen? Si Maria, si Birheng Maria, dapat nating tularan. Bakit? Sinabi ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng anghel, ibinalita sa kanya, magdadalang tao ka
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At anong sinabi ni Maria? Mangyari. Ang sinabi mo, mangyari. Tayong mga tao, ano ba nangyayari sa atin ngayon? Kapag nag-uutos ang Diyos na huwag mangalunya, huwag magbisyo, igalang ang ama't ina, anong nangyayari sa ating mga tao? Hindi natin sinasabing, Lord, let your will be done. Hindi. Sapagkat ang naghahari sa atin ngayon ay human will, yung gusto natin. Hindi tayo nagpapasakop sa Panginoon. Kaya ano nangyayari sa atin? Nagkakasala tayo. Si Maria, ipinakita niya na kahit dalaga siya, okay lang Lord, pulaan ako ng mga tao, okay lang na hindi ako pakasalan niya Jose. Importante, gamitin mo akong bilang instrumento para maganap ang iyong plano sa sanlibutan na itong dadalhin ko nga Panginoong Jesus ang magliligtas sa mga taong makasalanan. Napakagandang katangian ni Maria na dapat paglagiin ng isang ina sapagkat ang ina ang ilaw ng tahanan. Tayong mga ina ang ilaw ng tahanan. Si tatay busy na bilang haligi kahit na ngayon ay work from home. Siya na yung bahalang mag-provide ng kakainin, pambayad sa bills. Tayong mga nanay ang higit na ilaw na dapat nagbibigay ng disiplina. At paanong disiplina ang ibibigay natin sa ating mga anak? Aral ng Diyos. May connection pa rin doon sa talaan, di ba? Ng Panginoong Jesus. Tayong mga ina, dapat tayong maging katulad, kawangis, ni Birheng Maria. Amen. Masabi natin na talagang, yes Lord, kahit buhay ko, bibigay ko sa'yo. Masunod. Kasi tayo po, pag tayo ay nagbabalik loob sa Panginoon, natural lang na ang unang kalaban natin dyan ay ating mga sarili. Biro mo naman, susuko ka sa Panginoon, i-give up mo yung sigarilyo mo, i-give up mo yung drugs mo, i-give up mo yung pagiging magagalitin mo. Sinong kalaban mo? Sarili mo, di po ba? Pero si Maria, hindi. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Kasi ang pakialam niya, ang sasabihin ng Diyos. At anong naging bunga ng kanyang pagsunod? Natupad. Diba? Natupad. Lumaki ang Panginoong Jesus na malapit sa Ama sa langit, nakapangaral, nakapagpagaling, nakakasa out ng mga demonyo, nakabuhay ng patay hanggang sa dumating na nga yung time na pinarusahan siya, nilatigo, pinako sa krus, namatay, nabuhay na muli. At dahil yan sa pagsunod ni Maria. Kaya tayo, kung gusto natin magtagumpay sa mga pagsubok sa buhay na to, maging katulad tayo ni Maria. Oo, mahirap sumunod sa Panginoon sapagkat tayo ay nabubuhay sa katawang lupa na in nature makasalanan. Pero, napagtagumpayan na ng Panginoong Jesus ang lahat. Ang dyablo na tumutukso sa atin, matagal nang talo. Nakakaisa na lang siya kapag siya ay nakakatukso sa atin. Saan ka naman nakakita? Talo ng dyablo, natutukso pa tayo, di ba? Doble-doble yung kanyang kaligayahan. But tayo ay merong free will. Isang free will na masasabi natin na dapat natin gamitin sa kapurihan ng Panginoon. Ako, ba't ko ito nasasabi? Kasi naranasan ko ang buhay makasalanan. Nang ako ay talagang sumuko na sa Panginoon, naranasan ko ang sobra-sobrang umaapaw na pagmamahal ng Diyos. Sabi nga, kung may malinis kang puso, makikita mo ang Panginoon. Amen. Maraming i-reveal si God sa kanyang mga lingkod na hindi nare-reveal sa iba. Bakit? Sapagkat ayaw nilang buksan ng kanilang mga puso, kumakatok ang Diyos everyday. Kaya ako nga, nagpi-Facebook Live everyday eh. Sino lang yung mga nanonood? Marami walang interes. Amen. Pero sabi ng Panginoon, ang tunay na kayamanan ay ang Diyos. Kaya sana mapagnilayan natin na yung chapter 1 ng Mateo, meron yung pagninilay na ibinibigay sa atin. Yung talaan ng Panginoong Hesukristo, ang sabi, kailangan ang family tree natin magsimula na sa ating ngayong panahon na ito. At ang kapanganakan
ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ni Birhen Maria, tayo, hindi ka kailangan maging Maria. Kahit ikaw ay lalaki, babae, bata, matanda, kailangan mong taglayin ang ugaling maganda ni Maria. At ano yon? Humility, pagpapasakop sa Diyos, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Alam nyo, ang mga pagsubok na dinadanas niyo ngayon sa buhay, sandali lang yan. Kung mabubuhay ka ng 50 years old, 90 years old, yun lang. Kesa naman yung parusa na dadanasin natin sa impyerno kapag tayo hindi pa nagbalik loob sa Panginoon. Amen. Sana ma-realize natin na sa mundong ito, kung ano yung pinakamahalaga. At ang pinakamahalaga ay ang Diyos. Aanuhin ng tao ang mapa sa kanya ang lahat, kung ang kapalit naman nito ay kanyang kaluluwa. Hindi natin kinakailangan maging matalino. Hindi natin kinakailangan maging scientist. Hindi kailangan yan. Ang kailangan ng Diyos, ang ating mga puso na makaunawa sa katotohanan ng buhay. Kung ano talagang totoong meaning ng buhay. Na ang buhay sa mundo ay pahiram lang. Na ang lahat ng meron ka, hinihiram lang. Na ang lahat ng bagay ay pansamantala lang. Ating paghandaan ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus anytime na parang magnanakaw. Ating simulan na bigyan ng aral ang ating mga anak o ang ating mga apo, palakihin natin. At maging kamukha tayo ni Maria na may mababang kalooban. At kapag ganun tayo, kakamtan natin ang buhay walang hanggan. Amen. So sana po na-bless kayo, no? Habang ako'y naghihintay sa aking hipag. Nasa emergency kasi Sabi ko sayang ang oras. Ang bala ko kasi talaga is 1 o'clock mag-Facebook live. But anyway, nag-iisa lang ako dito sa sasakyan, so sinamantala ko na. So tayo po ay magkaroon ng closing prayer. Salamat sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Salamat Panginoon muli sa mga nanonood o nakikinig ngayon. I-touch mo sila, O Lord, na igising mo ang kanilang espiritu. Sapagkat kaming tao, hindi lang naman kami katawang lupa. Meron kaming espiritu at kaluluwa na mas dapat naming bigyan ng kalakasan. Sapagkat ayaw namin humarap sa paghukom. Nasasabihin mo, sorry, hindi nakasulat sa Book of Life ang pangalan mo. Okay? Kung di nakasulat sa aklat ng buhay ang pangalan natin, saan nakasulat? Sa impyerno. Hanggat hindi pa uli ang lahat, tayo magbalik loob sa Panginoon. Simulan natin ang family tree natin ngayon na. Palakihin natin ang ating anak sa aral ng Diyos. At mapapalaki natin sila sa aral ng Diyos kung tayo mismo una nag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Dalangin ko ang inyong pamilya, inyong mga anak, nagabayan. Pasalamat tayo sa lahat ng biyaya. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa anak, Espiritu Santo. Amen. Wow. Grabe ang pawis ko. Hindi ako nagbukas ng aircon kasi mainit. Maingay sa labas. Anyway, bukas po inanyayahan ko kayo October 17, Sabado. Saturday Gospel, 7 o'clock. Monday to Sunday. Kung ano po yung Gospel sa simbahan, yun po ang ating pagninilayan. At i-replay ko naman po yan anytime. No? Yung ito pong kaninang Gospel ng Friday, i-replay ko yan through watch party. And yun po, lagi po nating ilagay sa listahan natin o schedule natin makinig ng salita ng Panginoon. Kasi ano po ito pagkain ng ating espiritu. Salamat sa Panginoon, pinapakain tayo ng agahan, tanghalian, merienda, hapunan. Pero higit sa lahat, ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon at masasabi natin na kapag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, magpasalamat tayo sa Panginoon, di po ba? Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kaya. Never magbibigay ang Diyos ng pagsubok na magkaroon ng utang na 1 milyon ng 1 pulubi. Kaya kung anong pagsubok mo ngayon, kaya mo yan. Amen. So, maraming pong salamat. At sana po, kung gusto niyo po mapanood yung mga nakalipas na gospel, punta po kayo sa YouTube channel ko, Angelica Dorde. Pwede po kayo mag-subscribe para makapag-live din po tayo sa YouTube.
And ito pong narinig nyong mabuting balita, pwede nyo pong i-share sa timeline nyo para makarinig naman po yung ibang Facebook friends po nyo ng mabuting balita. Maraming pong salamat, and to God be the glory.